So what's up mga kamegs? Yan, I'm back again para malabo yung aking camera. So yan mga kamegs, meron akong isi-share sa inyo na video yung paano simpleng luto ng isda yan. Na siyempre nagsasawa na tayo sa araw-araw na luto natin na lagi na tinula, paksi, prito. So yan, bibigyan ko kayo ng idea kung paano lutuin ng isang isdang ganito. Pakita ko lang. Ayan. Ano to mamsa ba to? Mamsa o ringon? Hindi ko ang tawag. Basta parang ganun. So mga kamegs, gagawin natin dito ay steam lang natin siya. Right? So ang gagawin ko muna ngayon ay syempre, ano to siguro kaya na umaga na nakuha to. Fresh na fresh pa siya mga kamegs. So lilinisan ko muna. Ayan, meron akong kutsilyo. Ayan. Pagtapos kong linisan, papakita ko sa inyo kung paano ang proseso sa pagluto nito. Pero hindi ako magluluto. May magluluto niyan mga kamegs. Kumbaga, i-share ko lang ang video na to para at least may idea kayo kung paano magluto ng isdang ito na sa ibang paraan naman. Ayan. Naiiba sa ating kinagisnan. Alright? So yun mga kamegs, update ulit. Pag nalinisan ko to, ipapakita ko rin. Let's go! Simulan natin paglinis nito. Let's go! So dito lang tayo. Ano mga gawin dito? Siyempre una, tanggalin natin ito mga megs. Depende sa gusto nyo. Pwede rin na sagad yung pagkaputol. Pwede rin na sakto lang. Parang hindi kaya ng gunting Wala sa aking Tapos kakalbuhin natin parang ako. Yeah. Kaliskisan na natin mga kalis. Siyempre tanggalan natin ang kaliskis para diba, pag kinain natin dire-diretso. Amoy tayo ng pusa. Hindi ko pa naamoy yan Amoy ang pusa to. Napapansin nyo medyo tuyo na yung kanyang laman loob kasi nga kayo ng umaga pa to nilagay na namin sa freezer. Medyo pula mata, sinuntok ko kasi yun kaya pumula yung mata, pero fresh na fresh yan mga kamigs. Pakita ko yung asang diba fresh yan, namula lang yung mata kasi sinuntok ko. Ayun, tuloy natin. Yan. Tanggalan na rin natin ang asang para fresh. So gasan na natin. Ayan. So ayun mga kamegs, alam nyo pag nag-steam kayo nito, hindi nyo na kailangan slice pa o hiwaan. Bilaan na. Mas maganda na ganito lang siya para yung kanyang juice ay hindi lalabas. Ayun. Tsaka syempre mamaya malalaman nyo kasi kailangan mo siyang urasan pag in-steam mo siya. So alam mga kamegs, after nito mag-aayos muna kami ng kanyang mga ingredients. Simple papakita natin yan hanggang sa matapos yun. Alright? So what's up mga kamegs, ito na yung ating isda. Ayan Tapos kung nakikita nyo yung ating ingredients, ayan po ilalagay natin sa tiyan ng ating isda. Ayan. Ayan. So ano lang siya mga kamegs, luya at saka daon ng sibuyas. Siyempre dapat yung slice nyo is ganyan para maganda, di ba? Nakikita nyo. Ayan. So mga kamegs, yun nga, dahil nasabi ko kanina, itong mga ingredients na to lalagay natin sa loob ng tiyan ng ating isda. Ayan, so after nyan, mag-i-stress pa tayo, dadagdagan natin ito mga kamegs ng same lang same. Tapos dadagdagan lang para itlagay sa labas, dito sa katawan ng isda naman sa labas. So ayun lang mga kamegs, may kita nyo mamaya kapag ni-ready na.
So ayan mga kamegs, ilalagay na natin yung ating luya. Ayan. Kailangan pala dito yung yung katas na luya, kailangan lumabas. Kailangan malakas ka bumiga. Walang sayang. Ayan. Yun, dahon sibuyas. Pangpatanggal na lansa, no? So ayun mga kamegs, pangpatanggal na lansa yan para kaya bakit nilalagyan natin ng ganyan. Hindi yung kasama na rin yung yung lasa na rin siyempre. Ayan. Tapos so ayun na mga kamegs, nakita nyo natapos natin lagyan ng luya at saka dahon ng sibuyas, no, yung laman na ito. So titingnan natin ang next na gagawin kung anong kasunod. Alright, abang-abang tayo. Let's go mga kamegs. Yan yung ating pag-i-steama ng isda. Wala kasi kaming steamer so ito lang ginawa namin, DIY. Ayan, di ba? Yan, yun naman kung ano yan, yung ng kaldero. Ito, ano tawag dito? Steamer. Walang, kawali. Ayun. Para lang ma-steam ang isda. Gawa ng paraan. So, ito na yung ating lalagay. Yan, lalagay natin dyan mga kamegs para siyempre yung ng tubig, sabaw. Pang tanggalan sa ng isda. Ayan. So, yun na. Buksan na natin yung kalan. At para masimulan. Dalawa, tatlo, apat. Okay. Ayan na yung ating isda. Ayan, lalagay na natin sa steamer. Masyadong mahaba. Putulin yung buntot. Di bali na lang, maliit pa yung takip. Diyos ko Lord. Wala sa plano to mga kamegs, pasensya na kayo. Yung takip po, liit-liit. Meron ba dyan modra? Mainit. Yun. So meron daw, sabi ni modra. Tingnan natin. Ayun. Sablay pa rin. Okay na rin yan mga kamegs. So ayan, 20 minutes natin siyang hihintayin. So wait lang, aking relo. Tingnan natin mga kamegs. So may oras tayo mga kamegs. Ayan o. Orasan natin is nasa 6:35. Pwede na siya mga kamegs. Alright, so 35:40. 6:35 or 6:40. So pwede na siya. Tapos yung apoy niya mga kamegs ay katamtaman lang. Ayan. So ayun, gaya nga sabi ko kanina, ayan yung ating isda. Ayan. Steam na natin, DIY lang kasi wala tayong steamer. So after 20 minutes, balikan natin yan mga kamegs. Alright, let's go! At ayun nga mga kamegs, syempre yung ating steam fish, kailangan may kapartner siyang gulay. Ayan, yan yung ating magic talong. So ayun mga kamegs, pero yung talong na to, hindi ito isasama sa isda. Bali, piprito lang yan mga kamegs. Yan, para lang mayroon kaming gulay. So ayun lang, sinishare ko lang, mayroon na naman tayong bagong kaalaman sa pagluto. Alright. So ayun mga kamegs. Ayan. Ano muna siya, kung bakit tinakita nyo, kung bakit tinutusok. Ayan. Kasi, kung napapansin nyo mga kamegs nga, diba, yung ating takip ng kawali ay open. May singaw siya. So, tansya na lang mga kamegs. Hindi natin malagyan ng oras yan. So, tansya na lang. Tulad yan, nakikita nyo, diba. Dapat yan, sarado dapat. Hindi, wala tayong steamer. So, ayun mga kamegs. Tinusok na namin ng tinito para matansya yung laman kung luto na or hindi pa. Kasi mga kamegs, tip lang, bigyan ko kayo ng tip, no? Dapat huwag overcook yung laman ng isda para masarap siya kainin. Andun yung juice niya, juicy. So ayun nga mga kamegs, no, natapos na natin i-check. So medyo bigyan pa natin sa konting oras, time para maluto yung laman bago natin baliskadin. So, update na lang mamaya mga kamegs sa pagbabaliskadin namin. Alright? Let's go! So ayun mga kamegs, so nakikita nyo, diba? Meron tayong babaliktarin muna natin. Ayan. So kailangan natin ingatan ito mga kamegs na hindi siya masira, no? Hindi masira daw. Wait lang mga kamegs, ha? Diyan nahirapan ako. Yun.
So, yun nga. Gaya na sabi ko kayo na medyo ingatan natin para hindi masira. Pero nasira talaga siya mga kamegs. At atin ding tutusukin. Ayan. Kung okay na ba siya or hindi pa. Para matansya natin uli mga kamegs. Ayan. So, ayun nga mga kamegs. Parang ano na. Pwede na siya. No? Ayan o. Kung napapansin nyo, medyo malambot na yung laman niya. So, pwede na siya. So, another sa kabila na naman, tatansyahin na natin ang oras mga kamegs para maluto sila parehas. Mamaya, ayusin natin, lalagay natin yung kanyang ingredients. Ayan, tatakpan na natin. Siyempre, dapat ingatan natin na hindi siya masira mga kamegs. Ayan. So, after nyan, makikita nyo mga gagamitin namin yung sauce niya at kung ano-ano pang mga ilalagay. So, update na lang mga kamegs kapag okay na ang lahat. Let's go! A few moments later. Ito na. Okay na siya, okay na siya. So, lilipat na natin mga kamegs. Ayan. Natin na siyang ililipat. Ako'y natatakot kasi baka masira. Pero, siyempre, dahan-dahanin na natin mga kamegs. Wait lang, wait lang. Wait a minute. Kaping mainit. Ayan. Well. So, yan na yung ating steamed fish. Ito na, i-ready na ang ating mga ingredients. Kanya kung paano siya i-prepare. Ayan. Nagyan ng ginger. Next, ginger pa rin. The next, ginger pa rin. Ginger pa rin. Walang katapusang ginger. So, ayan mga kamegs. So, ayan daw ng sibuyas. Simple paborito ng lahat yan. So, ganyan lang pinaka-toppings niya mga kamegs. Ayan. Diba? Simple-simple lang yan mga kamegs. Wala ka nang masyadong lalagay pa kung ano-ano. Yan lang, ganyan lang kasimple. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kasi mayroon tayong ilalagay dyan. At eto na nga mga kamegs. Papakita ko lang ang aming gagamitin na soy sauce. Ayan o. Nabibili nyo yan sa Shopee. Kasi wala dito yan sa atin. Ayan. So, kayo na bahala magtansya mga kamegs kung gaano karaming lalagay nyo. Depende sa inyo yan. Kung mahilig kayo sa ganyang sauce, dagdagan nyo. Pero kung hindi naman, tansyahin nyo na lang. Ayan. Kasi medyo may kamahalan tong sauce na to eh. Ayan, ang bango. Iba yung amoy. Ayan. Diba? Kung nakikita nyo na kailang lagay na siya mga kamegs. Kasi nga malaki yung isda. So kailangan damihan mong paglagay niyan. Tsaka paborito ko yan eh. Pwede mo kasi siyang ulamin sa kanin. Request ko yan na dagdagan talaga yung sauce. Ayan. So hindi pa tayo nagtatapos dyan mga kamegs. At mayroon pa tayong ilalagay dyan mamaya. Balikan na lang natin. Alright, let's go! So ayan mga kamegs. Kaya kung bakit ko sinabi na hindi pa siya nagtatapos kasi kung nakikita nyo mayroon tayong mantika. Ayan. At ang mantika na yan mga kamegs ay painitin yan. Ayan. Tatansyahin mo rin kung gaano karami. Ayan. Kaya na bahala niya mga kamegs. May kita niya mamaya para sa next na kung gusto niyo magluto ng ganito. So may idea na kayo. Ayan. Nga pala mga kamegs no. Yung mantika na yan. Kailangan sobrang init niya. Yung tipong umuusok-usok siya. Yun. Pagkatapos niyan, papakita ko ulit kung anong gagawin sa mantika. Alright. Hintayin lang natin mainit yan mga kamegs. Let's go. So ayan mga kamegs. Ayan na yung ating mantika. Ayan. Mainit na mainit. At yan na nga sinasabi ko. Ayan. Diba? So ayan mga kamegs. Ganyan lang kasimple yung ating steamed fish. Ayan. So dyan na tayo nagtatapos. Kung nakikita nyo diba? Ganun na siya kasimple. Masarap. Pang ano to eh. Pang restaurant. Ayan. Diba? Napakabango. Sarap-sarap, parang gusto ko na kumain. So ayan mga kamegs, hanggang dito na lang kami. So at least meron tayong kaalaman na na-share sa inyo, no? So kung gusto niyo magluto ng steamed fish na katulad nito, so yun lang, panoorin niyo yung video na to.
At gayahin nyo na yung ginawa namin. Alright. So hanggang dito na lang kami. Hindi namin patatagalin kasi kami kakain na. At hindi na namin kayang tigilan ang gutom dahil sa amoy na mabango. Alright. Woohoo! Let's go!